Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So may mga pag-uusapan tayo mga topics dito sa episode na to. 'Di ba? Unahin ko na ito, 'di ba? Kilala niyo na si Imbornal Girl. Dalawang beses ko na na-content to eh. Unang-una yun na-feature siya sa KMJS. Pangalawa, yung kay Boss Toyo, 'di ba? Binili yung cutter niya. 'Di ba? Ito, may nakita akong post na tinag sa akin. Ito. Sabing ganun dito sa post na to, Stariray Patroller yung nag-post eh. Noong June 1, air date nung KMJS, pinakita ni Rose Imbornal Girl sa KMJS ang cutter na naging dahilan kaya siya ay napunta sa ilalim ng drainage daw. Then June 5, upload date naman nung kay Boss Toyo, nagpunta si Imbornal Girl kay Boss Toyo para ibenta ang kanyang cutter na naging dahilan kaya siya napadpad sa drainage. Binili ni Boss Toyo ang cutter ng 10,000 plus binigyan ng 2 cellphone para sa asawa at kapatid. Sabi sa comment section sa YT, iniscam daw si Boss Toyo. Kasi iba daw yung cutter na binigay sa kanya at pinakita sa KMJS. Chinek ko, magkaiba nga. Ito rin yung inano natin eh. Ito rin yung napansin natin last time. Na magkaiba yung cutter na pinakita niya sa KMJS dito sa binenta niya kay Boss Toyo. Pero binigyan ko pa rin naman ng benefit of the doubt yan. Kasi sinabi niya nga nung sa KMJS, nalaglag yung cutter blade niya na katulad nito. Katulad nito, yun nasabi niya eh. So meaning, pwede kasing hindi naman yan mismo yung cutter. Pero katulad nun. Pero it doesn't make sense pa rin dahil nung time na ini-interview nga ng KMGS, pinuntahan ka na sa bahay nyo. 'Di ba? Hindi mo pa naipakita itong actual na cutter na to. Bakit humanap ko pa ng substitute? Tapos sinabi mo pa doon sa KMJS, wala ka ng pambili, kaya inano mo, meron ka pa palang spare na cutter. Diba? Now, ano yung big deal doon? Baka sabihin nyo naman, wala namang big deal doon. Ang big deal doon kasi, yung mga detalye kasi, ito yung pagkukulang ng DSWD na alamin sa mga detalye ng istorya nito ni Imbornal Girl. Pati nga yung yung paggamit niya ng, 'di ba, yung pagbisyo niya. Sasabihin ko na lang yung pagbisyo, hindi niya naman sinabi na gumamit siya ng illegal na droga eh. Bisyo lang ang tinukoy eh. 'Di ba? Si Boss Toyo napaamin siya eh. Hindi ko lang alam sa DSWD kung yung assessment nila na tinutukoy eh napaamin din nila nito. Pero I'm so sure kung napaamin nila ito na may bisyo siya, feeling ko ni-rehab muna nila yan bago nila tulungan. I don't know, no? In 80,000 agad nila eh. Now, dito sa post na to, may argument na nangyayari. Totoo ba talaga na nalaglag lang talaga ang cutter niya? Kasi ang dahilan niya ito eh. Di ba? Ito yung dahilan. Pakinggan natin sa KMJS. Nagkwento si ate dun eh. Play natin ha. Mayroon po kasi akong hawak na plastic nyo na biglang dumulas po kasi tumama po siya sa bato. Nalaglag po kasi yung cutter blade ko po. Pinilit ko nga lang po ipasok sa sarili para makuha ko yung cutter blade. Ganito po yung kinuha ko sa grenades na cutter blade. Ginagamit ko po sa pangalakal. Wala na po kasi ako pambili, mami. O diba? Ganito po yon. Hindi naman niya pala sinabing katulad nito. Ganito po yon. Hindi niya naman sinabi ito. Pero ang kwento niya ay nalaglag yan. So, ibig sabihin, hindi niya naman sinasadya na pumunta doon sa kung saang lugar yon. So, ito yung lugar. Ano ba yung lugar na sa Makati ito eh. Yung dito sa GMA News na post. Sabing ganon, nabulabog ang ilang residente sa Makati matapos biglang lumitaw ang isang babae mula sa loob ng drainage sa kalsada sa kanto ng Rufino at Adelantado Street, Legazpi Village. So doon, kanto ng Rufino at Adelantado Street.
Doon siya lumabas. Now, dito sa post na to, no, yung binasa natin kanina, may isang netizen na nag-comment. Sabi gano'n ni Sir Kian Richie Kantay. Dahilan niya lang yon, doon talaga sila tumitira o nagtatago. May kasamang lalaki yan. Ito yung video ko. Matagal na yan. Bago sila nag-viral. Visit na lang guys sa reels ko at pa-share. Baka mag-viral at mabawi yung 80K mapunta man lang sa nangangailangan. So ito yung video. Kung mapapanood nyo ito, naka 360 camera si Kuya. So ito yung Adelantado Street kung saan lumabas si baka sabihin kasi nung iba, hindi yan yun. Hindi ito eh. Makikita mo dyan, ulitin natin ha. So ito yan, yan yung street mismo na yan eh. Ayan So makikita nga naman dito sa 360 camera ni Kuya. Diyan. Ayan nakikita niyo yung street name, Adelantado. 'Di ba? Yan yon. Medyo malabo lang eh, pero pag sa cellphone nyo pinanood yan, nabasa ko, kaya ni-research ko kung anong eh. Well, dito sa video na to, nakikita nyo, may lumalabas talaga dyan. Dyan sa imburnal na yan. Wait tayo ha. Ayan luminaw na yung street name, Adelantado. So confirm, yan din yung lugar na nilabasan ni Imburnal Girl. Now, play natin ha. Meron talagang pumapasok doon. Nakikita ng mga tao. Meron talagang pumapasok doon sa na yon, doon sa lugar na yon. Hindi siya hindi siya tawag doon. Hindi siya yung aksidente. Well, so ibig sabihin, hindi na ba pwedeng aksidenteng may mahulog doon? Pwede naman. Pero yung istorya niya, kaduda-duda. Diba? Na-prove na pinupuntahan talaga ng mga, ng mga tao na kapuspalad ng katulad niya. Meron talaga nangyayari doon sa loob. Hindi naman sa dahil nakatira siya doon sa loob, basta may ginagawa sila doon. I'm so sure kaya pumunta sila na may ginagawa sila doon, di ba? Sabing gano'n nung mga may nagsabi din guard sa balita na doon nanggagamit yang mga yan eh. Ewan di ata na imbestigahan maigi bago bigyan ng ayuda, palibasa di naman nila talaga pera. Yun ang nakakalungkot. 'Di ba? Ang bad ng image ni Secretary Rex Gatchalian, parang inulul sila. Parang kulang ang investigation na ginawa nila. Para sigurong sino ba naman ang pupunta doon sa ilalim ng ng imbural para i-check 'yon. Feeling ko yung mga pinagsasabi din ng pulis doon, parang hindi naman talaga nila inimbestiga. Parang wala lang, sinilip lang nila. Ay, mukhang hindi kakasya dito yung tao. Parang ganun lang yung ginawa. 'Di ba? Bakit natin pinupuna to? Kasi importante to dahil kung hindi pupunahin ng mga tao to, magiging tulak bahala na lang magbigay ng ayuda kung kani-kanino. At yung ayuda na yun ay tax natin yun. 'Di ba? Kinakaltasan tayo sa sweldo natin para ibigay sa mga yan. Abay, mahiya naman kayo. 'Di ba? Ginawa lang ng DSWD na pampapogi 'yan. Dito, bagamat hindi na naman natin na directly na si Imburnal Girl yung nakitang pumapasok doon, pero confirm na doon sa mismong spot kung saan lumabas si Imburnal Girl, ay may pumasok din. Na ibang tao, hindi lang siya. So meaning, pinapasukan talaga 'yon. Kaya ka-bullshitan yung nalaglag yung cutter doon. Dahilan na lang yun eh. Yan ang hindi natin naiintindihan minsan na ganito kasi yung nangyari, parang yung pulis natin kay Sampaguita Girl, tanga-tanga. 'Di ba? Yung nag-iimbestiga na pulis, sinabing ganon,
napag-alaman po na minor si ano, na minor daw si Sampaguita Girl. Anong source? Kasi yun ang pinambara sa akin ng mga fans ni Sampaguita Girl eh. Pulis na ang nagsabi. Bungo, matigas ang ulo mo, bungo. Pulis na nagsabi na minor si Sampaguita Girl. Napatunayan na 22 years old na pala. Di ba? Kasi anong nangyari, ganito, in-interview nila si Sampaguita Girl, no, minor ka ba? Or estudyante ka ba? Di ba? Oo. Estudyante. Parang kung ano yung sagutin nung in-interview niya, yun na yung sasabihin nila. Di ba? Parang ganito yan, may pinagsususpetsahang magnanakaw. Ikaw ba yung nagnakaw ng cellphone? Hindi po ako. Hindi pala siya yung nagnakaw ng cellphone. Parang tanga lang, di ba? Malamang, magnanakaw yun, hindi niya aminin na nagnakaw siya. Parang ito. Di ba? Nakita nila na lumabas sa imbornal. Anong ginagawa mo doon sa imbornal? Nalaglag po yung cutter ko. Nalaglag lang pala yung cutter niya doon. Tanga lang, di ba? Yan hindi ko naiintindihan. Tapos gagawin nilang basihan kung ano yung sinabi ng pulis. Yung pulis parang hindi naman nag-imbestiga. Dahil kung ano pa bang gagawin yan sa ilalim? Di ba? Imposible naman dyan sila tumira. Ang init-init ng mga panahon na yon. Dito na nga lang sa bahay Pag nandito ako ng mga kahit kahit pag-uwi ko, gabi, mainit pa rin dito Diyan pa kaya sa ilalim niyan? Titira ka dyan? Hindi tumitira yan dyan. May ginagawa dyan sa loob na worth it pagtiisan. Kung ano yon, hindi ko alam. Libre tayo mag-speculate kung anong ginagawa nila dyan sa loob. Diba? Tapos ang DSWD naman, nung nalaman na pangangalakal ko po, biglang tumunog na yung piano ng maalaala mo kaya, nag-utak teleserye na, bigyan natin ng 80,000. Kawawa naman. Kawewe naman siya. Tapos si Secretary Rex Gatchalian, idol ko pa naman dahil yun dati mayor ng Valenzuela yun, di ba? Ganda-ganda ng Valenzuela. Ganun naman, man. Ano ba? Ay, ko. Anyway, next video tayo. Sa ito, fina-forward na sa akin ang video nito dati, noon pa. Kilala niyo yung Eloy. Hindi ko alam yung istorya niya. Hindi ko siya naiintindihan dati. Until ma-feature siya dito kay Makagago. Kung gusto niyo mapanood yung video ni Makagago, pumunta kayo sa channel niya. Nandun yung buong pangyayari. Ayon doon sa research ni Makagago, Now, ang napansin ko lang yung post kasi nakaka-relate ako dito Kadalasan ganito yung bintang kapag nag-e-expose ka ng isang bagay. Ito, sa post ni Makagago, may screenshot nung sinabi ni Eloy regarding do sa content ni Makagago. So ito sabi ganun dito. Sabi ni Eloy, "Dear Mr. Makagago," sabi niya, "bago po sana tayo gumawa ng content ng ikakasira ng tao, sana po nagpaalam ka muna sa taong gusto mong sirain ang reputation at dignity ng kanyang buhay." Papaalam ka. Sisirain ka nga magpapaalam pa sa'yo. Para ka naman tanga dun, sir. Ay, ganun. Yun sinabi niya, bago po sana tayo gumawa ng content ng ikakasira ng tao, sana po nagpaalam ka muna para sa taong gusto mong sirain ang reputation at dignity ng kanyang buhay. Sana din po, bago ka po manlait ng kapwa, sana po nagtanong ka muna sa iyong sarili. Kung wala bang kapuna-puna sa inyong sarili. Nandito na naman tayo Ang pagsasabi kasi ng facts ay hindi naman qualification na maging perfecto ka. Lahat tayo, makasalanan tayo. Katulad ko.
Baka mamaya, yung mga ine-expose kong ghost hunter, mas makasalanan pa ako doon. Di ba? Pero it doesn't matter. It doesn't matter. Ang pinag-uusapan natin, yung ginawa ng ghost hunter na dinidibang ko tuwing gabi. Hindi yung perfecto ba ako? Hindi naman nagbabago ang katotohanan kahit ako ay nang-rape ng 10 babae or pumatay ako ng 100 tao. Kapag sinabi ko na ang sagot sa 1 + 1 ay 2, 2 talaga yon kahit na ano pa ang pagkatao ko. Kasi yun yung katotohanan eh. Kung peke yung video nila, kahit pa sabihin mong killer ako, hindi na magbabago yung talagang peke pa rin talaga ang video nila. 'Di ba? Ikaw kung inaakusahan ka na digital pulubi, kahit pa hindi perpekto yung nagsasalita, pag mapapatunayan talagang digital pulubi ka talaga. Wait lang, tingnan natin yon. Kasi ito, kumuha ako ng konting clip dun sa post ni Makagago. Grabe naman pala ito. Matindi pa ito kay FLM. Si FLM kasi may art yung paghihingi ng pera. Ang gagawin ni FLM, papakita niya kunyari na tumutulong siya, then magpapaawa siya. Pero ito, direktahan, tingnan nyo ha. Ang lupit nito, boy. Nanggit kayo na makitambay-tambay din eh. Ang dami-dami nyo dito, ang dami-dami nyo dito. Nagagbibigay, damihan nyo. Nung una, akala ko, parang nagbibiro lang to. Yung pala seryoso siya. Damihan nyo. Ganyan lang gusto nyo, ganyan lang. Paisa-isa lang gusto nyo, paisa-isa. Magbabayad ako ng kuryente. Di ba ako kakabayad, tapos hindi man kayo makapag-ano. Baliin ko tong tabla na to eh. Nagagawang paalisin din ni Eloy ang mga viewers ito sa live dahil wala naman daw silang balak magbigay sa kanya. Oo, wag na po kayo dito. Hindi naman kayo tutulong eh. Kasi naman po kayo, tinan nyo oh. Dali na. Wala din naman kayo may tutulong. Wag na po kayo Grabe naman yun. Nung una, akala ko nagbibiro lang. 'Di ba? Pero seryoso pala talaga. Yung sana po bago kayo manlait ng kapwa, sana po magtanong ka muna sa yung sarili kung 'di ba, lait, hindi naman lait yung ginagawa sa iyo, criticism 'yon. Ang lait kasi yung pagtatawanan ka ng walang reason, yung parang wala, ang pangit-pangit mo, hahaha, pangit kasi ganyan ka lang, yung walang sense. Sabi ganun, bago ka rin po sana gumawa ng content, sana nagpaalam ka o nagtanong man lang bago mo ginawa yan. Alam ko naman na one-sided lang ito at syempre for clout at for views lang sa'yo. Lahat naman ng lahat naman ng content creator for views eh. Kahit di naman ikaw nagpo-post ka ng video mo for views. Sinong bugok ang magpo-post ng video na ayaw niyang panoorin yung video na pinost niya? Kaya ka nga nag-post eh. Anong purpose ng sinishare mo yung video mo? Para panoorin ng iba. 'Di ba? Anong sense noon, men? Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na false accusations yung pinupukol mo sa akin. Taong 2015 nagsampa ako ng kaso laban sa taong sumira ng mukha ko ng mukha upang pagbayarin niya ang kanyang ginagawang panloloko. Matapos ako mabiktima ng illegal practice of medicine taong 2012 ng June. Inilaban ko ang kaso hanggang sa mag-hearing kami sa korte hanggang sa napatunayan ang akusado na guilty sa kanyang ginawang panloloko matapos ako mabiktima ng 500 nose job. Ano nito? Hindi naman ito ang pinag-uusapan yung pagpaparitoke eh. Ang pinag-uusapan yung panghihingi mo sa publiko na may evidence naman talaga. Tsaka hindi na kailangan magpaalam din. Publicly available kasi yung video mo, men eh. Pinost mo ng public yun, kailangan pa ba magpaalam doon? Due to fair use, okay naman na gamitin yun eh.
'Di ba hindi naman yun pribadong pribadong video mo na ilalabas. Yun ang bawal. Yun ang kailangan magpaalam sa'yo. Yung let's say nagpa-repair ka ng cellphone mo, no? May nakitang video doon sa cellphone mo. Dinownload no, nag-repair ng cellphone mo. Tapos ang ginawa na nag-repair ng cellphone mo, pinost online nang wala kang permiso. Yun. Pero yung criticism sa video mo, under ng fair use yan eh. Kahit hindi magpaalam, ito rin yung matagal na pinupukol na sa akin noon pa. Tingnan natin basahin natin yung fair use doctrine sa Philippines. Fair use doctrine. Ayan nakalagay dito. The fair use doctrine, a principle under Philippine copyright law, allows, pinapayagan, for the use of copyrighted material without permission, kahit walang paalam, in certain circumstances. This is except to copyright protects uses that are considered fair, such as criticism, commentary, news reporting, teaching, and research. Diba? It prevents overly rigid copyright enforcement that could stifle creativity. Diba, men? Kasama naman yun sa anong pinagsasabi nito? Diba? Kadalasan yan ang depensa ng mga nabubuking. Now, ang sabi kasi ni Makagago dito, sabi niya, anong ikakasira? Alam mo ba ang diferensya ng paninira at pagsasabi ng totoo? Dito sa part na to, hindi naman porkit nagsasabi ka ng totoo ay hindi ka na naninira. Merong nagsasabi ng totoo na naninira ka talaga. For example, ganito, no? Tatakbo ka bilang tatakbo yung kalaban mo. 'Di ba? Ikaw tatakbo ka ng mayor. Kalaban mo tatakbo ng pagka-mayor. Biglang bumanat ka sa sa publiko. Alam mo ba yung kalaban ko? May kabit yan. 10. 'Di ba? Or mabaho ang hininga ng kalaban ko. I mean, yung paghahayag mo ng katotohanan, ay wala namang purpose yon kundi para masira lang yung pagkatao niya. 'Di ba? Irregardless kung totoo yun o hindi. Ang purpose nun, pero kung halimbawa ganito, no? Itong ginagawa ni Makagago, I do agree na hindi naman ito paninira. Pag to ng awareness sa public para maging aware yung public diyan sa ginagawa mong mali. Medyo hindi siya pwedeng ng paninira doon kasi ganito kasi yun pag nagki-claim ka ng isang bagay, no? Or for example ako, sinasabi ko na alam nyo ba na ako ay isang nurse? Ako ay pasado sa board exam. Then natuklasan nyo na hindi pala ako nag-aral. Hindi pala ako nag-college. Ngayon, biglang i-expose nyo ako. Alam nyo ba yan si Bungo, hindi naman talaga nurse yan Hindi naman talaga nag-aral yan Walang record yan sa PRC. Walang record yan sa Fatima University. 'Di ba? Totoo yung sinabi niya. Pero hindi paninira sa akin yun. Kinokontra niya lang yung sinabi ko sa publiko na mali. Yun ang purpose nun. For awareness. Pero kung halimbawa, si Pedro, no, ikakalat ko dito, alam mo ba si Pedro, mabaho ang hininga niyan? May putok yan hindi naliligo Bagamat totoo, no? Let's say totoo nga naman na mabaho ang hininga niya, may putok siya. Pero anong purpose nun? Para saan yung ba't sinasabi mo sa public? 'Di ba? Para pumangit lang ang image niya sa publiko, yun lang ang purpose nun. Kahit totoo, kasiraan niya yon. Nagigets nyo na yung hindi kasi depensa yung pagsasabi ng totoo pagka naninira ka May malaki ang difference ng pwede kasing naninira ka at the same time sinasabi mo yung totoo. Depende do sa purpose nung sinasabi mong paninira.
At ang context na nilalabas ay nakapublish all over. Yes, tama ito. Publicly available ito eh. So papaanong false accusations ito? 'Di ba? Para malaman mo na lang na tama ka, Sir Eloy, idemanda mo na lang si Makagago. 'Di ba? Akala nyo madali ang magdemanda lalo na kung wala kayo abogado. Yung mga sila Donsky, mga sinasabi na magpapa-NBI, magpapa-tulpo sa akin. Hindi nyo pa ginagawa hanggang ngayon. 'Di ba? Yung mga magdedemanda daw sa akin dati noon. Hindi madali 'yon, men. Hangga't wala ka abogado, may magbabayad ka na abogado, mahirap 'yon. Hindi ganun kadali na idemanda mo siya, idemanda mo. Hindi ganun kadali. Maliban na lang kung may tutulong sa'yo, yun pwede. 'Di ba? Pero kahit nga may pambayad ka ng abogado, hindi pa rin biro, alam mo kung bakit? Abala pa rin 'yan. A-attend ka pa rin ng hearing niyan or may abala pa rin dulot sa'yo 'yan. Yung pag-appear mo doon. Kaya talagang ang mga nadedemanda lang talaga, yung talagang let's say kung ang image nila ay ginagamit sa kabuhayan katulad ng mga artista. Hindi kasi nila afford na masira sila eh. Kung may reputasyon silang pinangangalagaan, yun, mga magdidemanda yun. Pero pag yung mga ganito, ewan ko. No? I do suggest panoorin nyo yung expose ni Makagago dito. Diba? Kahit ako natawa ako eh. Nung una, akala ko to yung video ni Eloy, nagbibiro lang siya. Yung pala, talagang digital pulubi talaga. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.